Bawat reliyon may kanya-kanyang mga pagsamba o pagtitipon. Napakarami po ng reliyon. At yung iba't ibang reliyon, nagtatayo po ng mga sambahan, kapilya, simbahan, kung ano-ano. Para doon idaos yung tinatawag nilang pagtitipon o pagsamba. Manapa sa ibang reliyon, katulad sa Iglesia ni Manalo, dito nila nahihikayat yung mga tao na umanib. Dahil nakikita nilang magaganda ang mga kapilyang naitatayo o nakikita nila. Hindi lang sa labas, kundi pati sa loob. At pinasusuri nila kung pinasisiyasat nila sa mga tao na para maingganyo. Lalo na dun sa mga pag-anib. At bukang bibig ng mga kaanib, lalo na sa Iglesia ni Manalo, nakikita nila yung pera. Kumbaga yung mga ibinibigay nila ng mga abuloy, nakikita naman nila. Kaya sa ganyang paraan, naiinganyo ang mga tao na umanib o tumugon dun sa mga pagsamba o pagtitipon nila. Kumbaga, kahit daw magbuhos sila ng pera, basta't mapaganda, yung mga tinatawag nilang mga kapilya o pinagsasambahan. Kaya, nahihikayat ang tao na magbigay. Hindi lamang po yung magbigay, para dumami pa yung mga miyembro na magbibigay upang ipalaganap yung mga tinatawag nilang mga kapilya. O bawat lugar may kapilya, hindi lamang lugar sa isang bansa, kundi sa iba yung dagat pa. Kung tawagin nila nasa labas ng bansa. Pagka sinuri at sinisiyasat natin, ang mga pagsambang isinasagawa diyan ay walang silbi. Ang mga kapilya nila may silbi kung sino yung founder, kung sino yung may-ari. Kasi malaking kayamanan yan. Kapag ka malaking kayamanan, kasi sa ganyang paraan nakakapag-ipon po sila ng kayamanan. Kung sino po yung founder, kung sino po yung may-ari, siya po ang magtatamasa ng kayamanan. Pero sa harap po ng Diyos, sa harap po ba ng Diyos, may silbi po ba ang mga pagsamba o pagtitipon nila? Sa isinasagawa nilang mga pagtitipon sa mga magagara, magaganda na mga kapilya. Mas maganda po ang una kong babasahin sa inyo. Mateo, Kapitulo 15, talatang 9. Pansinin po ninyo kung anong nakalagay rito. Datapot walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Kaya maging palasiyasat po tayo, lalo na dun sa mga tinatawag na mga pagsamba o pagtitipon. Dahil baka diyan makikilala o kikilalanin natin kung kanino aral o turo ang ginagawa nila. Huwag yung basta na lang hahanga. Magagara nga. Pero kapag kautos naman ng tao ang kanilang isinasagawa, wala pong silbi. Kaya maging maingat po tayo
suriin natin ang mga pagsamba kasi po bawat isa o may kanya-kanya tayong mga reliyon. May kanya-kanyang reliyon na ang isinasagawa ay mga pagtitipon, pagsamba. Na ang akala natin ang tunay na Diyos ang ating sinusunod. Yun pala ay hindi. Meron akong binasa ngayon na yung sinusunod mo sa isinasagawa mong pagtitipon o pagsamba ay utos ng tao. Kaya maging palasuri, palasiyasak po tayo. Huwag basta-basta hahanga. Huwag basta-basta magbibigay. Paano po ba makikilala ang tunay na tagapagturo? Tagapagpaliwanag ng mga salita ng Diyos. Kasi po, sila po ang mangunguna. Sila po ang magtuturo. Kaya hindi po lahat ng mga tagapagturo ay totoo. Bakit po natin masasabing hindi lahat ng tagapagturong nakikita natin na ay totoo? Ganito po ang ating matutunghayan. May babala po ang ating Panginoon Kristo, 24:11. Ganito po ang ating matutunghayan. At magsisibangon ng maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Kaya hindi po lahat ng tagapagturo na nakikita natin ay totoo. Kinakailangan magsiyasat tayo, batay po sa unang 1:4:1, inyong subukin siya sa atin. Baka po ang mga tagapagturo natin ay mga bulaang propeta o mga hindi tunay na tagapagturo. Kaya ang ituturo nila ay batay lang sa kanilang turo. Hindi po batay mula sa Diyos. Paano po makikilala yung tunay na tagapagturo? Ganito po ang ating matutunghayan, batay po sa tanong ni Apostol Pablo sa Roma. Mas maganda po babasahin ko sa inyo sa aklat po ng sa aklat ng Roma, Kapitulo 10. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? At paano silang magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang mga kikinig na walang tagapangaral? At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Gaya ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paan yaon? Mga nagdadala ng mga masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Ang tanong ni Apostol Pablo, ulitin ko, at paano sila magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Sa makatwid, sugo po. Bakit sugo? Ganito ang ating matutunghayan. Aklat po ng 1, Kapitulo 3, talatang 34. Pakinggan po ninyo kung bakit sugo. 3:34. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos, sapagkat hindi niya ibinigay ang Espiritu sa pamamagitan ng sukat. Bakit po ang sinugo ng Diyos ang may karapatan? Sapagkat ang sugo o mga sugo, bakit mga sugo ang banggit ko? Hindi ang sugo. Ganito po ang ating matutunghayan, aklat po ng 1, Kapitulo 20, talatang 21, batay sa pagtuturo ni Kristo. Ganito ang ating matutunghayan, 20:21. Sinabi ngang muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo.
Dito makikilala po ang ating Panginoon Kristo bilang sugo na gagamit sa pagsusugo. Kaya ang banggit ko, mga sugo. Pagka mga sugo, marami po yan. Marami po. Ibig sabihin, lahat po ng tagapagturo sa loob ng tunay na iglesia na pag-aari ni Kristo ay magpapakilalang mga sugo. Bakit ko po nasabi? Ganito ang ating matutunghayan, 2 Korinto, Kapitulo 5, talatang 20. Kapitulo 5, talatang 20. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo na waring ipinamamanik ng Diyos sa magitan namin, kayo'y pinamamanikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Sino pong nagtuturo sa talatang ito nang makarating sa dapon ng mga hente? Si Apostol Pablo. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo. Kaya lahat ng tagapagturo sa loob ng tunay na iglesia na pag-aari ni Kristo ay magpapakilalang mga sugo. Bakit po ganon? Kasi po, meron pong iba't ibang reliyon, katulad sa iglesia ni Manalo, meron po silang kinikilalang huling sugo. Ang huling sugo po nila ay patay na. Kailan namatay yung huling sugo nila? Noong 1963. Kapag kahuli ng sugo, wala na pong magpapakilalang sugo sa kanila. Kumbaga, naging sakim po si Felix Y. Manalo. Sinolo niya ang pagiging sugo. Kasi, kinikilala siyang huling sugo. Kaya yung mga iniwan ni Felix Y. Manalo, hindi na po pwedeng magpakilalang sugo. Kasi huling sugo siya. Kaya, sa inyong reliyon, meron pa bang mga sugo? Baka naman po meron pong magtatanong. Kung huling sugo man si Felix Y. Manalo, mga ministro naman kami. Sino bang nagtuturo sa 2 Korinto 5:20? Si Pablo. Si Pablo, nagpapakilalang apostol. O kinikilala siyang apostol. Kinikilala siya o nagpapakilala siyang mga sugo. Baka naman si Pablo, hindi siya ministro. Ganito po ang ating mababasa, mas maganda po pasasagutin natin ang Kolosas 1:25. Na ako'y ginawang ministro nito ayon sa pamamahala mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipahayag ang salita ng Diyos. Baka tumanggap po na apostol na, sugo, ministro. Nagkaroon ba ng 3 tungkulin? Si Pablo hindi po. Iisa lang yan. Iisa lang yan. Kung ang kahulugan ng sugo, tagapagturo ng salita ng Diyos, ganun din po ang ministro, tagapagturo o tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Iisa lang po yan. Sa iba, baka magkakaiba. O baka hindi magkatulad. Ngayon po, dahil sa ang sugo, ang ibang termino ay ministro. Paano po sila nagkakaroon ng karunungan? Paano sila nagkaroon ng karunungan? Kasi po, ang mga tagapagturo, kailangan kikilalanin natin na sila'y dapat sugo. Sila'y ministro. Dahil sila ang mangunguna, sila ang magtuturo. Paano po sila nagkaroon ng karunungan o kaalaman ukol sa mga salita ng Diyos? Ang babasahin ko sa inyo, aklat po ng Marcos, Kapitulo 4, talatang 11. Ganito po ang ating matutunghayan. At sinabi niya sa kanila,
sa inyo ay ipinagkaloob ang makahalang ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Datapot sa kanilang nanga sa labas, ang lahat ng bagay ay ginagawa sa pamagitan ng mga talinghaga. Dito po, sino po yung pinagkalooban para maunawaan ang mga salita ng Diyos? Mas maganda po, babasahin ko po sa inyo. Kung sino yung sinasabi sa 10. At nang siya'y nag-isa na nga sa balibot niya, nakasama ang 12, ay nangagtanong sa kanya tungkol sa mga talinghaga. Sino po yung pinagkalooban para makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos? Ang 12 apostol. Ano po ipinagkaloob? Ano po yung ibig sabihin ng ipinagkaloob? Kasi po, marami po kasing hindi nakakaunawa niya. Babasahin ko po sa inyo, 1 Korinto. Kapitulo 2, talatang 12-13. Kung ano yung kaloob. Ngunit ating tinanggap, hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritong mula sa Diyos, upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Diyos. Ano po yung tinatawag na kaloob? Ibinigay ng Diyos na walang bayad. Tuloy natin. Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu, na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu, sa mga panilitang ayon sa Espiritu. Kayo po, tinatanong ko kayo, ano po yung kaloob? Sa ibang termino po sa Ingles, gift o gifted. Ibinibigay po ng Diyos ang kanyang karunungan ng libre. O susurihin po natin ngayon ang inyong mga tagapagturo. Kasi po, mga tagapagturo ninyo, sila ang mangunguna sa mga pagsamba o pagtitipon. Nagiging ministro o mag-aaral ba sila sa pagkaministro ng libre? Tuturuan ba sila ng libre? Kayo po. Kasi po, maraming nagsasabi, lalo na mga kaanib ng Iglesia ni Manalo, ang gagara, ang gaganda ng mga kapilya po namin. Naging ministro ba ang inyong mga tagapagturo ng libre? Kayo, tinatanong ko kayo. Libre ba nilang nakatamo ang pagiging ministro nila? Sa tunay na Iglesia ni Kristo, na pag-aari ni Kristo, sa inyo ipinagkaloob. O paano po? Ulitin po natin yung, kaya ang Iglesia ni Manalo, ayaw po nilang basahin ngayon itong Marcos Kapitulo 4, talatang 11. Ganito po ang ating matutunghayan. 4. At sinabi niya sa kanila, sino po ang nagsasalita rito? Si Kristo. Si Kristo. Para meron siyang makasama sa pagtuturo. Anong turo niya? Sa inyo ipinagkaloob. Kung babasahin natin sa 10, ang 12 apostol. Ibig sabihin, ang pagiging ministro, pagiging sugo, pagiging ministro, nagkakaroon sila ng karunungan. Libre. Walang bayad. O paano po? Kikilalanin ninyo ang inyong pagsamba o pagtitipon. Yung po bang mga mangunguna sa inyo o mga kinikilala ninyong mga tagapagturo, kaloob ba o may bayad? Suriin ninyo. Siyasatin ninyo. Lalo na sa Iglesia ni Manalo. Ang mga tagapagturo ba ninyo, tinanggap ba nila ang salita ng Diyos ng libre?
O nagkaroon ba sila ng karunungan ng libre? Kayo na po. Kasi po sa tunay na pagsamba, kinakailangan susuriin natin, sisiyasatin natin, na yung mangunguna sa atin ay dapat mas maganda po babasahin ko, unang Korinto 14. Ito po ang tunay na pagsamba o pagtitipon. Ganito ang ating matutunghayan, unang Korinto, Kapitulo 14, talatang 26 hanggang 29. Ganito po ang ating matutunghayan, 26 hanggang 29. Ano ngayon ang ibig sabihin ng lahat ng yan, mga kapatid? Sa inyong pagtitipon, may aawit, may magtuturo, may maghahayag ng kalooban ng Diyos, may magsasalita sa iba't ibang wika, at mayroon namang magpapaliwanag ng mga sinabi nito. Gawin ninyo ang lahat ng yan sa ikaulad ng iglesia. Kung may magsasalita sa ibang wika, sapat na ang 2 o 3, halili sila. At kailangan may magpapaliwanag ng kanilang sinasabi. Ngunit kung walang magpapaliwanag, manahimik na lamang ang bawat isa at makipag-usap ng sarilinan sa Diyos. Magsalita ang 2 o 3 tao na tumanggap ng kaloob na makapagpahayag ng salita ng Diyos at timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. Uulitin ko po yung 29 na po. Yung huling binasa ko. Magsalita ang 2 o 3 tao na tumanggap ng kaloob na makapagpahayag ng salita ng Diyos at timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. Sa tunay na pagsamba o pagtitipon, sino po ang may karapatan na magsalita? Yun tumanggap ng kaloob. Kaya kailangan susuriin po natin ang mga tagapagturo natin. Naging tagapagturo ba sila na libre? O baka nagbayad sila? Halimbawa sa Iglesia ni Manalo, ang pagmiministro may bayad. Masasabi mo bang kaloob o gifted kung nagbayad ka? Hindi. Sino po may karapatan sa tunay na pagsamba na magsalita? Yung tumanggap ng kaloob. Dito natin makikita na hindi lahat ng tagapagturo, kasi po sa iba't ibang reliyon, nakukuha nila yung tungkulin pagkaministro, pagpapastor. May bayad. Lalo na sa pagpapari, may bayad po yan. Sa tunay na pagsamba o pagtitipon, sino po ang mangunguna? Yung tumanggap ng kaloob. Paano masasabing tama yung pagsamba o pagtitipon ninyo? Mga nagsipag-aral, nagbayad sila. Suriin po ninyo. Kaya hindi po lahat magagara po ang aming mga kapilya. Tama, magagara nga. Magagara sa tingin ng tao. Sa tingin po ng tao, magagara. Pero ang tanong, yung mga tagapagturo ba diyan? Katulad sa Iglesia ni Manalo, kaloob ba o may bayad? Bakit ganun ang tanong natin? Kasi po, lantaran naman. Hindi sila pwedeng mag-aral sa pagkaministro kung walang bayad. Ibig sabihin, hindi nakaloob sa kanila, tama. Dahil sa hindi nakaloob, dahil may bayad yung po bang pagsambang isinasagawa nila sa mga magagara, may silbi po ba? Wala. Manapa ang Diyos. Ganito po ang ating matutunghayan.
Isaias 24:15-16. Pakinggan po ninyo kung ang mga pagsambang isinasagawa. Kaya kailangan palasuri po kayo, palasiyasa. Isaias 24:15-16. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silangan, sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupay nakarinig kami ng mga awit, kaluwalhatian sa matwid. Ngunit aking sinabi, namamatay ako, namamahit ako, saba ko. Ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawang may kataksilan. Oo, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawa na may lubang kataksilan. Magagara. Alam niyo po, sa harap po ng Diyos, walang silbi ang magagarang kapilya. Walang silbi. May silbi lang po yan kay Manalo, dahil si Manalo nakakapag-ipon po ng kayamanan. Ang kawawa po rito, yung mga nagbibigay. Tama na nakikita ninyo yung ibinibigay ninyo. Pero susuriin ninyo. Susuriin ninyo. Tama ba ang pagsamba o pagtitipon na isinasagawa ninyo? Binasa ko, walang silbi po sa harap ng Diyos. Manggagawang nagsisigawang may kataksilan sa kabila na pinupuri niyo ang Diyos. Sino pong katuparan ng Isaias 24:15-16? Batay na rin po sa pagtuturo nila. Ganito ang ating matutunghayan. Bilang mga lingkod ng Diyos sa mga huling araw na ito, batid natin na pangunahin tungkulin natin na siya ipaglingkuran at sambahin. Sa katunayan nakasaad sa hulang nagpapatutuo sa ating kahalalan na itong layon ng Diyos sa pagtawag niya sa atin. Sinabi ni Propeta Isaias, kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupay nakarinig kami ng mga awit kaluwalhatian sa matwid. Isaias 24:15-16. Sino po ang katuparan? Ang Iglesia ni Manalong nagpapatutuo. Isaias 24:15-16. May silbi po ba sa harap ng Diyos ang mga magagarang kapilya? Wala. May silbi yan kay Manalo. Bakit? Malaking kayamanan niya. Nakapag-ipon siya ng kayamanan mula sa mga donasyon ng mga kaanib. Pero sa harap po ng Diyos, wala pong silbi. Bakit walang silbi? Hindi ka kasi pwedeng maging tagapagturo o tagapangaral kung hindi ka muna magbabayad kasi mag-aaral ka. Sa makatwid sa Iglesia ni Manalo, ang mga tagapagturo nito ay hindi po kaloob. Hindi po kaloob. Sila po ang mangunguna dahil po sa Iglesia ni Manalo, ang pagbiministro po ay kurso. Kung tawagin BEM, Bachelor Evangelical Ministry. Bachelor Evangelical Ministry. Kaya ang mga tagapagturo po nila, hindi na po kaloob. Ano pong ginawa nila doon sa turo ni Kristo? Pinalaban. Ano po yung turo ni Kristo sa 4:11 ng Marcos? Sa inyo ipinagkaloob. Meron po akong gustong ipapansin sa inyo. Ang binasa ko kanina, unang Korinto 14 hanggang 29. Pero ngayon, babasahin ko po yung 29 hanggang 31. Magsalita ang 2 o 3 tao na tumanggap ng kaloob na makapagpahayag ng salita ng Diyos at timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. At kung ang isa sa mga nakaupo rooy tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil naman ang nagsasalita. Sapagkat kayong lahat ay maaaring isa-isang magpahayag ng salita ng Diyos upang matuto ang lahat at mapalakas ang loob nila. Sa tunay na pagsamba, pangungunahan po ng 2 o 3 yung tumanggap ng kaloob.
ikumpara po natin sa inyong reliyon, sa inyong mga pagtitipon. Lalo na sa Iglesia ni Manalo, hindi na po kaloob dahil hindi ka pwedeng mag-aral sa pagkaministro kung walang ibabayad. Kapag ka po may bayad, hindi na po kaloob. Ngayon, yung 2 o 3 tumanggap ng kaloob, pwede po ba silang turuan sa panahon ng pagsamba o pagtitipon? Pwede. Ito po, babasahin ko po sa 30. Uulitin ko lang po. At kung ang isa sa mga nakaupo rooy tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil naman ang nagsasalita. Ibig sabihin, yung pong 2 o 3 pwedeng turuan. Sino magtuturo? Yung nakaupo. Yung nakikinig. Paano po sa inyong mga pagsamba o pagtitipon? Bilang miyembro, may dala po ba kayong Biblia? Sabi nga ng karamihan ng mga kaalib ng Iglesia ni Manalo, meron po kaming Biblia sa bahay. Bakit hindi ka magdala sa kapilya? Paano mo matuturuan yung ministro? O kapatid, paano mo kami pangunahan? Sa pagtitipong ito, ang tumanggap lang ng kaloob. Kayo, mga ministro, hindi nyo masasabing kaloob dahil nagbayad kayo. O paano? Binasa po natin, nakasulat sa Biblia. Sa Iglesia ni Manalo po kasi, hindi po binabasa ngayon itong 29, 30, 31. Hindi po binabasa. Bakit hindi nila binabasa? Kasi po, bakit nila babasahin? Kontra sa kanila. Sasabihin ba nila, kami po, mga ministro, hindi na po kaloob. Kasi nagbayad po kami. O paano po? Sa panahon ng pagsamba, pwede mong turuan. Kaya po nangyayari, suriin po ninyo ang inyong mga pagsamba o pagtitipon. Kasi po, baka po hindi pwedeng turuan ng mga tagapagturo ninyo. Kasi po, ang nangyayari sa mga pagsamba o pagtitipon ninyo, collection lang ang motibo. Gusto lang nilang makapangolekta ng pera. Hindi para magturo. Kasi kung gusto nilang magturo, matututunan nyo yung 29, 30, 31. Kasi po ang sabi nila na ipapalagan na po kahit saan, sa mga lugar, may kapilya. Bawat baryo, sa probinsya lang po, ng isang probinsya, sa isang probinsya lang. Bawat baryo, meron pong kapilya. Ang naipapalaganap, yung pag-iimbest. Pabor yun kung sino yung founder, kung sino yung may-ari. Pabor yan. Bakit? Naiipon niya yung pera. Pero ang tanong, kung babasahin po natin sa Marcos, mas maganda po babasahin natin. Mas maganda po, baka magkamali ako. Bago natin ulitin nyo, kung ano yung nakalagay sa Marcos, Kapitulo 16, talatang 15. At sinabi sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng tinapat. Alam niyo po ang dapat ikalat, salita ng Diyos. Ang dapat malaman ng mga tao, salita ng Diyos. Ang nangyayari po, katulad nga po ng binasa ko kanina, dun sa unang Korinto 14, 29, 30, 31, hindi po alam ng mga kaanib. Pero bawat lugar, ipinagmamalaki nga ng mga kaanib ng Iglesia ni Manalo sa iba't ibang kontinente ng bansa o ng buong mundo, meron na pong kapilye. Tama. Wala naman akong tutol yun. Totoo namang meron . Pero ang tanong, natututo ba kayo ng mga salita ng Diyos? Naipapalaganap ba ang salita ng Diyos?
na nga lang sa parte ng, yun na lang pagmiministro. Yung mag-aaral ka na may bayad. Pagkatapos, pagka pinabasa sa'yo yung Marcos 4:11, bakit ayaw mong basahin? Saan ka nakakita na nagpapakilala kang ministro, nagpapakilala kang pastor, tagapagturo? Pagka pinabasahan ka ng talata, dapat mababasa mo. Bakit naghihintay ka ng babasa kung anong ipinababasa ng pinaka-head ninyo? Samantalang hawak mo Biblia. Bawat ministro po ng Iglesia ni Manalo may Biblia eh. Bakit naghihintay ka kung anong ipinatuturo sa'yo? Kaya nga po ang Iglesia ni Manalo, alam niyo po, kaya dito ko po muli kong babasahin ang unang Korinto 14. Unang Korinto 14, 29, 30, 31. Bakit muli kong babasahin? Itong unang Korinto, meron po akong gustong ipapansin sa inyo. Magsalita ang 2 o 3 tao na tumanggap ng kaloob na makapagpahayag ng salita ng Diyos at timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. At kung ang isa sa mga nakaupuro'y tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil naman ang nagsasalita. Eto na, 31. Sapagkat kayong lahat ay maaaring isa-isang magpahayag ng salita ng Diyos upang matuto ang lahat at mapalakas ang loob nila. Sa pagtitipon pa lang pala, pwede ka nang maging ministro. Ang pagtitipon mo, pwedeng gawin sa bahay. Halimbawa, nangyari sa Iglesia ni Manalo. Si Felix Y. Manalo, nagkulong lang ng 3 araw, 3 gabi. Paglabas niya, ministro na. Ang pagbiministro ngayon sa Iglesia ni Manalo, na itinuro ni Felix Y. Manalo, 13 years. Sa 13 years, hindi ka pa pwedeng mag-abroad. Mag-aaral ka uli ng ASPOM. Ibig sabihin, ang tagal. O ngayon, nasa abroad na. Yung mga nasa abroad nag-aral ng ASPOM, pababasaan mo ng talata ng Biblia, ayaw. Saan ka nakakita ng mga ministro, nagpapakilala kang ministro? Kasi po, kaya ko po ini-issue to. Dahil marami po kasing nahihikayat na umanib sa Iglesia ni Manalo, bunga po ng mga nakikita nilang kapilya. Magagara. Solemn ang mga pagsamba. Pero wala pong silbi sa harap ng Diyos yan. Sa harap po ng Diyos, ang mga kapilya ni Manalo basura. Kay Manalo, malaking investment yan. Bakit po nagiging basura? Ikaw baga naman, sasabihan ka ng Diyos ng tunay na Diyos na taksil. Kasi hindi binabasa ang mga talata ng Biblia. Halimbawa, sa loob lang pala ng pagtitipon. Ang pagtitipon pwedeng gawin sa bahay. Kung pwedeng gawin sa bahay, sa bahay pa lang pwede ka nang maging ministro. Kung may Biblia kang dala. Ang problema po, karamihan kasi, lalo na sa Iglesia ni Manalo, walang hawak na Biblia yung mga miyembro. At hindi pwedeng turuan ng mga tagapagturo. Ang tinitingnan ng tagapagturo, yung bigay na donasyon. Kung dito pa lang ay natuto ka na sa pagtitipon, bakit ka pang magtatayo ng eskwelahan? Hindi, mga bachelor po, mga degree holder, wala po. Ang mga ministro ni Manalo, mangmang sa Biblia. Mangmang sa Biblia po, mga ministro ni Manalo. Kaya nagtataka yung karamihan eh. Kaya mo bang patunayan na ang mga ministro ni Manalo ay mangmang sa Biblia? Mangmang. Kahit sino, wala po akong pinipiling kaharap. Kahit na yung sinasabi nilang tagapagturo doon sa New Era o
o yung tinatawag nilang College of Evangelical Ministry. Mangmang po sa Biblia. O sino pong, kung meron po kayong kilala sa mga ministro ni Manalo, sa ngayon, pabasahan nyo ng Marcos 4:11. Pero paaminin nyo muna na siya ay nag-aral, nagbayad. Halimbawa, ang isang ministro, ako po nagbayad sa ginawa kong pag-aaral. Pagkatapos pababasahan mo ng, alam niyo po, ang tunay na ministro, tunay na tagapagturo, kahit saan makarating, magtuturo po yan ng libre. Mas maganda po babasahin ko. Ikalawang Korinto, Kapitulo 11, talatang 7. Magandang balita, Biblia po. Ikalawang Korinto 11:7. Ipinangaral ko sa inyo ang mabuting balita. Ngunit, hindi ako humingi ng kabayaran. Ako'y nagpakaaba upang mataas kayo. Masasabi bang kasalanan ko ito? Kahit saan ang tunay na ministro, tunay na tagapagturo, kahit saan makarating. Sa iglesia ni Manalo, pagka tinignan nyo yung tinatawag nilang sentral hindi pa man dumalabas sa compound, magbabayad ka na. Bakit? Meron po kasing College of Evangelical Ministry. Bakit po ang tagapagturo, magtuturo siya ng libre kahit saan makarating? Bakit? Mas maganda po ang babasahin ko sa inyo, Mateo, Kapitulo 10. Pansinin po ninyo kung ano nakalagay rito at kung anong pagtuturo ng ating Panginoon Kristo. 10:8. Ito po. 10:8. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ng mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketungin at palayasin ng mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Kahit sa makarating, kasi po kaloob. Pagka sinabi natin kaloob, wala pong bayad. Nagbigay po ng karunungan ng Diyos, walang bayad. Sa tunay na tagapagturo, sa tunay na tagapagturo, kaloob ang taglay niya. Kahit saan sa makarating. Bakit po magtuturo siya ng libre kahit saan sa makarating? Tinanggap niya na walang bayad. Ibigay mo na walang. Sino po ang may pasya nito? Ang Diyos sa pamagitan ni Kristo. Bakit po hindi sila magpapaupa? Bakit po hindi sila nagpapaupa? Mas maganda po babasahin ko sa inyo. Ganito ang ating matutunghayan. Aklat po ng 10. Aklat ng 1, Kapitulo 10, talatang 12 hanggang 13. Bakit hindi po sila magpapaupa? Ganito ang ating matutunghayan. Aklat po ng 1, Kapitulo 10, talatang 12-13. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niyang mga tupa. Palibas ay hindi siya pastol at hindi kanyang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas yan. Palibas ay hupaan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Bakit po hindi magawa ng tunay na ministro, tunay na pastor, tunay na sugo, ang magpaupa? Itinuro na nga ni Kristo. Ang upahan hindi tunay na pastor o hindi tunay na tagapagturo, hindi tunay na ministro. Kaya hindi magawa. Una, sinabi na nga ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, tinanggap mo walang bayad, ibigay mo na walang bayad. Kaya mananatiling gifted. Kaya pati yung mga tuturuan. Nagtataka po yung iba Tunay na pagsamba ba ang isinasagawa ninyo? Sa isinasagawa ninyong pagsamba o pagtitipon,
Pwede niyo buwang turuan ng mga tagapagturo o mga nagtuturo sa inyo? Hindi. Hindi. Pwede niyo bang sabihin, kapatid, hindi nakaloob, kaya wala kang karapatan na magturo kasi hindi nakaloob. Kaya po yung sa mga pagsamba o pagtitipon, hindi nila binibigyan ng karapatan ng mga tumutugon sa pagsamba na magsalita. Ang ginagawa, nagtuturo sila, tinuturuan. Pagkatapos, kasi ang nangyayari po sa mga pagsamba, collection lang ang motibo. Makakuha lang ng pera, hindi para magturo. Kaya hindi po naikakalat ang mga salita ng Diyos. Kundi, ang naikakalat, yung pandarambong o yung pangungulekta. Ang motibo, mag-invest. Pero may alam po bang mga tao? Wala. Kamangmangan. Nawa sana nauunawaan at naintindihan po ninyo. Suriin po ninyo ang inyong kinikilalang mga pagtitipon na pagsamba kung karapat dapat ba. Kapag ka nalaman po ninyo na ang mga tagapagturo ninyo ay hindi nakaloob, ibig sabihin nagbayad sila, huwag na kayong magbigay. Huwag na kayong magbigay. Bakit? Ang nangyayari po, kolektor lang yan. Kolektor lang. Lalo na po ang inyong mga pagsamba o pagtitipon sa sinasabi ninyong magagara, wala pong silbi. Lalo na kung malalaman ninyo na ang mga tagapagturo ninyo nagkukunwari sa pagbibigay ng abuloy sa panahon ng pagsamba o pagtitipon. Kasi po, nakalagay sa 2 Korinto 9:7, magbigay ang bawat isa. Nangyayari po sa inyong mga pagsamba, pati mga anak ninyo na wala pang trabaho, hindi pa naghahanap buhay, nagbibigay na. Samantalang yung mga tagapagturo ninyo, kahit $5 walang naibibigay. Paano nyo masasabihan? Kaya sa tunay na pagsamba po, may karapatan magsalita ang mga tumutugon sa pagsamba. Paano mo magagawa yun kung wala kang dalang Biblia? May dala ka nga ang Biblia kung hindi ka naman binabasahan ng 30-31, 1 Korinto 14. Hindi mo, kapatid 1 Korinto 14:29, sa inyo, ibig sabihin yung tumanggap ng kaloob ay may karapatan magsalita. Kapag ka napatunayan ninyo na hindi nakaloob ang mga nakikilala niyong mga tagapagturo, ibig sabihin nag-aral sila, nagbayad sila, wala sila. Hindi tunay na pagsamba ang isinasagawa ninyo. Sa tunay na pagsamba o pagtitipon, ang karunungan ng Diyos, ibinibigay niya libre. Kaya yung tumanggap ng kaloob, siya ang may karapatan na magturo, mga siwa sa tunay na pagsamba. Kilalanin ninyo ang mga pagsambang isinasagawa. Kaloob ba? Yung tagapanguna ninyo, kaloob ba? Wala po. Lalo na sa mga kaanib ng iglesia ni Manalo, sinasabihan ko. Hindi nyo na masasabing kaloob. Dahil may bayad. Kasi kurso na. Kaya mga pagsambang isinasagawa ninyo sa harap ng Diyos basura, Manalo, malaking investment. Kaya pag-aralan po ninyo, lalo na sa inyong reliyon, wala na pong sugo na magtuturo. May mga ministro naman. Pero masasabi nyo bang kaloob? Kumbaga, pinapatay yung mga turo ng Diyos sa magitan. Turo ng Diyos sa magitan ni Kristo. Halimbawa, Marcos 4:11. Paano? Maraming mga talatang hindi binabasa. Tatandaan po natin, sa panahon ng pagtitipon o pagsamba, diyan po isinasagawa yung pagkakalat ng salita ng Diyos. Kaya kailangan ng lahat matututo.
ng mga salita ng Diyos. Ang nangyayari po, walang natututunan ng mga miyembro. Inahakot yung mga pera, ini-invest katulad ng kapila. Para yung founder o yung nag-umpisa o kung sino man po yung Poncio Pilato, yung executive, sila po ang may pera. Malaking kayamanan po yan. Kaya ang ginagawa po ng inyong reliyon, nag-iipon ng kayamanan na ipasusunog sa araw ng pag-uko. Nawa sana naunawaan at naintindihan po ninyo. Maraming pong salamat sa inyo.